sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Tayong lahat ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang misang ito ating ialay sa Panginoon para sa ating mga personal na mga kahilingan, mga personal na intensyon, at lalong-lalo ng intensyon ng ating mga kapatid na may sakit, lalong-lalo na ngayon ang na-confine sa mga ospital. Idalangin natin sila na sana sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay pagalingin sila ng ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tayong lahat inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapagpamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa at ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na papaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako sa lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi ito kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasulukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili,
ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon ay Diyos. Mapalad ang bayan kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Magandang tanghali, mga kapatid, sa inyong lahat. Lalong-lalo na ngayon ang sumusubaybay sa ating Facebook page sa kanilang mga tanggapan o opisina dahil sa kanilang lunch break. Ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon ay napapanahon sa atin, lalong-lalo na kapag tayo po ay humihingi ng pabor sa Panginoon. Kadalasan, binibigyan natin ng oras ang Diyos.
na gusto natin kapag mayroon tayong kahilingan, ay ibigay kaagad ng Diyos sa atin. According to our time, day, at year. Ngunit, mas marunong po sa atin ang Diyos. Alam ng Diyos kung kailan tayong pagbibigyan niya ng ating mga hinihiling sa ating buhay. Samot-sari ang gusto nating hilingin sa Diyos. At marami po itong mga hinihiling natin sa Kanya. Ang iba po ay personal natin hinihiling sa Diyos. Personal ang ating pangangailangan. At gusto natin ay ibigay kaagad niya sa atin. Pinipilit natin minsan ang ating kagustuhan sa Diyos. Ngunit iba ang Diyos magplano. Iba ang time frame ng Diyos. Kaya nga minsan tayo ay nagtatampo sa Diyos. Bakit ang Diyos ganito? Hindi kaagad-agad ibinibigay ang aking kagustuhan na kailangan ko na. Mga kapatid, dahil dito nagtatampo tayo sa Diyos. At kapag tayo ay nagtampo sa Panginoon at hindi natin maunawaan ang Kanyang plano sa ating buhay, ay ang ating commitment sa Kanya ay naglalaho. Nag-aalanganin tayong sumunod ulit sa Kanya. Dahil nakita natin na magkaiba ang ating plano, hindi ibinibigay ng Diyos ang ating kagustuhan. Kaya ang ating commitment sa Kanya ay nag-aalangan tayo. Ayaw na natin sundin siya dahil hindi naaayon ang ating kagustuhan. Mga kapatid, mas marunong po sa atin ang Diyos. Alam niya ang tamang oras, alam niya ang tamang panahon sa pagbibigay ng biyaya sa atin. At ang oras na yon na itinakda niya ay ang perfect timing kapag siya po ang nagbibigay sa atin ng ating mga kahilingan. Kaya, what is the challenge of the gospel for us? Ano ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw na ito? Simple lamang po, mga kapatid, hinahamon tayo ng Diyos na kapag tayo ay gusto natin sundan siya, nariyan ang ating total commitment sa Kanya. Hindi dapat tayo atras abante o tayo nagdududa sa Kanya. Dapat buong buo tayo. Dapat nariyan tayo sa Panginoon na handa pa rin sundan siya, sundin ang Kanyang mga turo, bagamat hindi naaayon sa ating mga plano sa buhay. Ito ang hamon sa atin na magpatuloy sa ating commitment, ang pagbibigay ng ating sarili sa Diyos, sa Kanyang mga plano, bagamat hindi natin naiintindihan siya. Dahil magkaiba po ang Kanyang itinuturo sa atin, ang Kanyang oras, ang Kanyang mga rason. At ito dapat handa tayong sumunod at ialay muli ang ating mga sarili sa Kanya. Hindi lamang sa ating kagustuhan, kung hindi higit sa lahat ang kagustuhan ng ating Panginoon ang siyang masusunod sa ating buhay. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, amawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang nakahaing aming inihanda upang handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Ang kadakilaang sa iyo ay likas, at nagpupuri kami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakakaharapan sa pamamagitan iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikang bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging hando, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati niyo inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala at pagkamatay at muling pagkabuhay iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert ng aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahain mo rin ang kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sula't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal nga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nga kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubil ni gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalayat layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming planabikan ng dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mangyayari sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't langit, kung wala akong pag-ibig, anong saysay ang aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagilit, nagmamapulit, nagmamadas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa. Mananatili, dapat kailan paman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ng laging mamamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon po mga sobre na pinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikaapat, simula po noong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay na gawain na makikita sa screen, sa Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga kakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin banal na pagdiriwang, humayot kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang Available po mga rosas sa may extension ng ating main church.